Kamusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po kasi marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ng basahin ng 2 o 3 beses bago maintindihan kasi hindi po tayo familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaias. Ako ang Panginoon, inyong Diyos, at siyang nagpapalakas sa inyo. Ako ang may sabing, huwag kayong matatakot at tutulungan ko kayo. Sinabi pa ng Panginoon, Israel, mahina ka man at maliit, huwag kang matakot, tutulungan kita. Ako ang Diyos ng Israel, ang magliligtas sa iyo. Gagawin kitang tulad ng panggiik, bago at matalim ang kaniyang ngipin, at ang mga bundok at burol ay iyong gigiikin, at dudurugin tila alikabok. Itatahip sila, tatangayin ng hangin, pagdating ng bagyo ay pakakalati. Magdiriwang dahil sa akin na inyong Diyos, pupurihin ninyo ako at dadakilain. Pag ang aking bayay inabot ng matinding uhaw, na halos matuyo ang kanilang lalamunan. Akong Panginoon ang gagawa ng paraan, akong Diyos ng Israel ay di magpapabaya. Sa tigang na burol ay magkakailog, sa gitna ng lambak masaganang tubig ay bubukal. Aking gagawin na ang disyerto ay maging tubigan, sa tuyong lupain ay may mga batis na masusumpungan. Ang mga disyerto'y pupunuin ko ng akasya at sedro, kahoy na olibo at saka ng mirto, kahoy na sipre, alerces at olmo. At kung magkagayon, makikita nila at mauunawa na ang nagbalangkas at lumikha nito ay ang Panginoon, ang banal ng Israel. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Maganda ang mensahe sa atin ng propeta sa pagbasa natin ngayon. Mahina ka man o maliit, huwag kang matakot. Tutulungan kita. Ako ang Diyos ng Israel ang magliligtas sa iyo. Hanggang ngayon, yan ang mensahe ng Diyos, lalo na sa mga maliliit na tao na parang walang nakakapansin sa kanila. Alam ng Diyos ang kanilang kalagayan. Kahit na hirap na sila, tulad ng mga taong uhaw na uhaw, sabi ng Diyos, akong Panginoon ay gagawa ng paraan. Ang Diyos ng Israel ay hindi magpapabaya. Ang tigang na burol ay magkakailog. Bubukal ang masaganang tubig. Tutubo ang maraming tanim at punong kahoy. Mananagana ang lahat. Gagawin ito ng Diyos. Kahit na sa mga lugar na halos walang tumutubo, sisibol ang tanim. Marami mga punong kahoy na sisibol sa disyerto kasi dadaloy ang tubig dito. Maaari ang Diyos na panibaguhin niya ang lupang tigang upang ito'y maging mayabong. Kailangan natin ang mensaheng ito lalo na ngayon sa panahon ng global warming. Ang talagang tinatamaan nito ay ang mga mahihirap. Parang helpless sila pagdating ng tag-init at tagtuyo. Apektado ang kanilang mga tanim. Alam ng Diyos ang nangyayari sa atin, kaya huwag tayong mawala ng pag-asa. Pero hindi lang sapat na tayo mawala ng pag-asa.
magsikap din tayo para matamo ang ating inaasahan. Alam natin na ang pagsisikap natin ay magkakabisa. Kung akala natin na malayo ang Diyos, gumawa tayo ng paraan na lumapit sa Kanya. Kung hirap tayo sa buhay, kumilos din tayo sa ating hanap buhay. Kung nandyan ang global warming, magtanim tayo ng puno at huwag magtapon ng mga basura kung saan-saan, lalo-lalo na ng mga plastic. Ang mga pagsisikap natin kahit na maliliit lang ay nagpapahiwating na hindi tayo nagpapabaya at tayo ay tutulungan ng Diyos. Nasa Diyos ang awa, pero nasa tao ang gawa. Kaawaan tayo ng Diyos kasi nakikita niya na nagsisikap naman tayo. Tulungan mo kami, Panginoon, kapag hirap na kami sa aming buhay. Umaasa kami sa iyong salita na aming narinig. Huwag kayong matakot at tutulungan ko kayo. Sa iyo lamang kami umaasa, Panginoon. At ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.